Isang asawa ang nakaposas matapos niyang dalhin ang kanyang mises sa ospital at magsinungaling ng paulit-ulit. Gusto na niyang makipaghiwalay dahil hindi na gumagana ang relasyon, sabi niya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakakaawa siya at hindi niya matanggap. Maligayang pagdating sa Law and Crime, ako si Angelette Levy. Ang ikukwento ko ngayon ay isang trahedya tungkol kay Christina Hampton. Mapagmahal siyang ina ng tatlong batang lalaki, nurse at voluntaryong coach. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay mabait, mausisa, masigla, at laging nagpaparamdam ng halaga sa iba. Noong Oktubre, inagaw ng lalaking ng akong mamahalin at iingatan siya ang buhay ni Christina, kaya nawala siya sa kanyang mga anak. Ikinasal si Christina Hampton at Clifton Hampton noong 2012. Nag-post si Clifton ng maraming larawan nila sa kanyang TikTok account noong mas masaya pa ang kanilang pagsasama. Si Christina isang minamahal na nurse at ang pag-aasawa niya kay Clifton ang pangalawa niyang kasal. Nagkaanak pa sila ng lalaki kaya 3 anak na lalaki na ang naging anak ni Christina. Ngumiti sina Christina at Clifton sa literatong may first date caption sa TikTok ni Clifton. Sa Oktubre 2025, siguradong may mga nagbago na. Gusto na ni Christina ng diborsyo at gusto na niyang kumalas sa relasyon. Nangit-ngit si Clifton. Noong Oktubre 2025, dumating si Clifton Hampton sa isang ospital sa Craig County, Oklahoma, sa labas ng Tulsa. Dala-dala ang katawan ni Christina na nakabalot sa isang mattress pad. Naka-t-shirt at underwear lang si Christina na isang mahalagang detalye. May mga sugat siya sa kanyang leeg. May gasgas si Clifton sa leg niya. Ibinunyag ng probable cause affidavit. Sa unang panayam, sinabi ni Clifton sa mga investigador na sinabi sa kanya ni Christina kahapon na gusto na nitong makipaghiwalay. At ang mga pag-uusap na yon ay umabot hanggang gabi at madaling araw ng Oktubre 2. Ayon sa mga investigador, sinabi ni Clifton na nag-drive sila ni Christina, bumaba si Christina at naglakad palayo at natagpuan niya itong nakabulagta at sugatan sa gilid ng kalsada maya-maya. Ngayon, ang mga investigador na ito hindi sila ipinanganak kahapon. At bukod pa roon, ang kwento ni Clifton wala talagang saysay. Dinala ni Clifton si Christina sa ospital na nakabalot lang sa mattress pad at naka-t-shirt at underwear. May mga sugat siya sa leeg at mukhang mga bakas ng pagkakahila. Ayon sa investigador, ikinuwento ni Clifton ang isang bersyon ng pangyayari na may halatang salungatan. Halimbawa, sinabi ni Clifton na umalis si Christina mula sa bahay at siya ay nagmaneho. Ngunit sinabi rin niya na sumakay si Christina sa sasakyan at pinili nitong gumaba sa kalsada. Ginamit ni Clifton ang Google Maps sa county-issued kong iPhone para ipakita kung saan niya nakita ang katawan ni Christina sa tabi ng kalsada. Sa huli, inamin ni Clifton Hampton ang lahat sa mga detective. Nag-drive sila nung umagang iyon at sinabi niya sa kanila habang nagmamaneho na siya ang pumatay kay Christina. Sinabi ni Clifton sa akin, ayan sa detective, na nagsinungaling siya at hindi sila ni Christina nag-drive nung umaga na yon. Sa halip, nagkatabi sila sa kama matapos ang madamag na away. Pagkatapos, sabihan ni Christina si Clifton na siya ay kaawa-awa at pinagtatawanan siya ni Christina at ng mga kaibigan nito, labis siyang napahiya at nagalit kaya sinakal niya si Christina habang ito'y nakahiga sa kama. Nasa tabi ng kama si Clifton nung mangyari ito. Dagdag pa niya na pagtanto niyang sumubra siya at buhay pa si Christina nang subukan niyang ilabas ang katawan nito papunta sa sasakyan para dalhin sa ospital. Ikinuwento ni Clifton na kinailangang kaladkarin niya si Christina papuntang sasakyan at nagkasugat siya sa ilong. Heto ang sheriff. Habang sinusubukan niyang ilipat ang katawan mula sa isang lugar papunta sa iba, ang mga sugat na nakita roon ay nangyari matapos siyang mamatay. May ilang malinaw na palatandaan doon na naisip ko. Ang katotohanan na ilan sa mga unang tao na naroon ay nakakita ng mga bakas sa hamog na talagang mula sa dolly na ginamit niya para ilipat ang katawan. Alam mo, matapos ang pormahan na pag-atol nung nakaraang linggo, nasagot ng aming mga investigador ang ilang mahihirap na tanong ng pamilya. Alam mo, gusto nilang malaman, ang mga bagay na nagdulot ito, gusto nilang magkaroon ng kapanatagan ng loob.
na malaman na siguro hindi ganong nagdusa ang mahal nila sa buhay gaya ng iniisip nila. Nakakabahala pa rin talagang ipaliwanag yon sa pamamagitan ng mga salita. Sinabi rin ni Clifton Hampton sa mga detektib na nilagay niya ang kamay niya sa leeg ni Christina para patahimikin ito. Ito ang ginawa ni Clifton Hampton sa ina ng kanyang anak at sa madrasta ng iba pa niyang mga anak. Namatay si Christina Hampton bilang biktima ng karahasang domestiko. Tulad ng maraming kababaihan, napatay siya dahil gusto niyang umalis at ang pag-alis ay maaring maging pinakamapanganib na panahon para sa isang babaeng gustong kumawala sa isang relasyon. Ipinasok si Clifton Hampton sa Rogers County Jail kaugnay ng isang bilang ng murder. Ngayon, inamin na niya ang kasalanan sa pagpatay kay Christina at gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Nakakalungkot na naulila sa ina ang 3 anak na lalaki ni Christina. Gusto na rin sanang makipaghiwalay ni Christina sa asawa niya, kaya mapapaisip ka kung may mga palatandaang may mali. Sa social media ni Clifton, parang itinataas niya si Christina. Mahal siya ng marami mga anak na lalaki, pamilya, kaibigan at katrabaho. Noong Abril 2025, nag-post siya. Pumasok ka, nahuli mong kumakain ang asawa mo, natigilan parang raccoon na nahuli sa basurahan. Kalat ang mga mumo kahit saan. Kunwari kalmado siya pero parang may buong crime scene ng mga mumo ng biskwit sa kumot. Nakatayo ka lang doon na parang, seryoso ba? Ganito ang itsura ng pagtataksil. Maaring inisip ni Clifton na biro lang ito pero talagang nakakatakot at mapangkontrol ang dating nito. Kaya para talakayan ang nakakabahalang kasong ito, Gusto kong ipakilala si Matt Ballard. Siya ang District Attorney ng Rogers County at kinakatawan din niya ang District 12 sa Oklahoma na kinabibilangan ng iba pang mga county. Matt, maraming salamat sa pagpunta rito para talakayin ang napakalungkot at trahedyang kasong ito. tama ka, isa talaga itong trahedya. Pero gusto ko ring malaman ng mga tao kung anong nangyari. Sa huli, dapat kilalanin ang biktima ng kasong ito. Kaya gusto kong gawin ang lahat para mapanatili at buhayin ang alaala ni Christina Hampton. Masaya akong gawin ito. Nag-usap kami kanina sa podcast tungkol kay Christina. At nabasa natin ang tungkol sa kanyang obituary, pero isa talaga siyang mapagmahal at tapat na ina. Alam mo, parang hindi niya kailanman pinalampas ang kahit isang laro ng mga anak niya. Tumulong pa siya mag-coach sa paaralan. Ibig kong sabihin, may mga anak siyang lalaki, pamilya, at nurse pa siya. Sa tingin ko, lahat sila ay naguguluhan at nasasaktan, Matt. Malaki ang epekto nito sa komunidad. Mahalaga talaga ang papel niya bilang bahagi ng football team. Sa totoo lang, dito sa Oklahoma, malaking bagay ang football at kinansela nila ang laro nila pagkatapos mangyari ito dahil masyadong nagdadalamhati ang team para magpatuloy. Napakahalaga niya sa team na yon, sa komunidad na yon, sa mga batang yon. Kaya hindi na nila nagawang ituloy ang laro. Tinamaan ang lahat at hanggang ngayon, hindi pa rin sila makabangon. Malaki talaga ang epekto nito. At ang 3 lalaki, ibig kong sabihin, ang mga anak niyang lalaki, ay ngayon, alam mo na, lalo na ang bunso ay wala ng nanay at tatay, pero pati na rin ang 2 mas nakatatandang lalaki, wala na rin silang ina. Ibig kong sabihin, talagang napakawalang saysay nito at mahirap paniwalaan. Sobrang lungkot ng pagkawala na ito, di ko maisip. Tama ka, ibig ko sabihin, nawalan ka ng ina, wala na siya. Tapos, tatay mo pang may gawa nun. Ibig ko sabihin, hindi mo talaga maiintindihan ang ganitong sitwasyon na ang isang taong mahal mo ang may kagagawan ng ganitong bagay. At nawalan ka pa ng parehong magulang. Isa itong trahedya at napakakilabot na krimen na mahirap maintindihan. Totoo. Gusto kong balikan ng ika-2 ng Oktubre, 2025. At ang mga deputy doon sa Rogers County at ang mga detektive ay nakatanggap ng tawag na si Christina Hampton ay dinala sa ospital ng kanyang asawa, si Clifton Hampton. At siya ay dinala sa ospital sa ibang county. At may mali talaga. Dinala siya sa ospital na nakabalot sa mattress pad. Hindi siya tumawag sa 911. Nakabalot siya sa mattress pad at kitang-kita ang mga marka sa leeg niya. At siya at may iba pa siyang mga sugat at si Clifton ay may mga kalmot sa leeg niya.
Kaya ikaw na ang bahala mula dito kung maaari. Malinaw na hindi ito ang sinasabi ni Clifton na nangyari. Tulad ng, alam mo, yung paglayo niya at natagpuan siya ni Clifton na nakahandusay. Oo, tama. Ibig ko sabihin, mula pa lang sa simula, nagsimulang gumuho ang kwento niya. Hindi ito makatwiran at hindi rin ito tumutugma sa physical na ebidensya. Dinala siya sa ospital na may marka sa leeg. Malinaw na tinangkang pagtakpan yon. Sinabing baka na aksidente siya sa trapiko, umalis siya o nabangga siya ng sasakyan. Alam mo naman, hindi naman tanga ang mga doktor. Mabilis nilang napansin na hindi tumutugma ang kwento niya sa physical na ebidensya. At tama ang ginawa nila, tinawagan nila mga pulis at agad namang rumesponde ang mga opisyal at nagsimula silang magtrabaho, ginawa nila ang dapat nilang gawin. Naalamin kung anong nangyari, ikwento ang istorya based sa ebidensya at nagsimula na silang magsiyasat. At nang ginawa nila yon, nagsimulang gumuho ang kwento niya at nangyari yon ng mabilis. Mukhang nangyari ito ng napakabilis habang ikinukwento niya ito. Sasabihin ko na, isa itong kwentong walang kwenta na nag-drive lang sila tapos bigla siyang umalis at hinanap niya ito. Katawa-tawa yon. Tapos ikinukwento niya na parang may nangyaring magulo na parang ipinapaliwanag niya ang mga sugat niya dahil sa pakikipaglaro ng magaspang sa panganay niyang anak at sa aso nilang si Moose. Parang wala namang naglalaro ng magaspang sa aso at anak na magdudulot ng galos sa leeg. Kaya malinaw na si Christina ang nagdulot ng mga galos na yan. Pinaglaban niya ang kanyang buhay. Sinubukang iligtas ang sarili. Oo talaga, nakakalungkot talaga. At based sa mga natamo niyang sugat, malinaw na ito ay isang biglaang pag-atake rin. Ibig kong sabihin, hindi niya ito inasahan. Base sa ebidensya na tinitingnan ng mga investigador, iniisip nila na malamang inatake siya habang natutulog at wala siyang kalaban-laban. Talagang malungkot ang nangyari. Handa na sana siya magpatuloy sa buhay. Sa tingin namin, ito ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Nang gusto na niyang tapusin ang relasyon dahil hindi na gumagana para sa kanya. Sinabi niya ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakakaawa siya at hindi niya matanggap. Para sa akin, nakakabawas yun sa pagkalalaki niya. Hindi niya hahayaang umalis siya ng ganun lang. Kaya hinintay niya makatulog siya at inatake niya ito habang natutulog. At mayroong isang bagay na talagang nakakaawa at mali tungkol doon mula pa lang sa simula. Nakakasuka lang na magagawa ng isang tao yon sa isang taong dapat mong mahalin at pahalagahan. Pero hindi ganoon si Clifton Hampton at maswerte tayo na nagkaroon tayo ng mga pulis na nagsimulang mag-imbestiga at magtanong ng mga katanungan. Napansin ng mga doktor na may sugat siya na bali ang ilong at may mga markang parang hinila siya. May mga sugat siya sa buong katawan na hindi talaga tugma sa isang aksidente sa sasakyan. Masuwerte tayo dahil may mga doktor at pulis na hindi agad naniwala sa unang kwento. Masinsinan nilang inimbestigahan at nalaman ang totoo. Alam mo, itong lalaking ito, halata namang, alam mo, parang talunan siya. At siya, alam ko, sinabi mong gusto na niya magpatuloy sa buhay niya. Sinabi niya na pinag-uusapan na nila ang diborsyo noong nakaraang araw. At umabot ito hanggang sa gabi at mga bagay na ganon. Malinaw na sinabi niyang kinausap niya mga kaibigan niya at lahat sila ay nagkasundo na nakakahiya siya at pinagtatawanan siya. Alam mo, ibig kong sabihin, siya ba yung tipong nagdadala ng lahat? Siya ba ang pangunahing kumikita sa relasyon na ito? Siya ba ang may halos lahat ng responsibilidad at mental load sa pamilya? Ano ba talagang nangyayari? Anong natutunan mo sa relasyon nila? Oo, Sa tingin ko, ang alam natin tungkol kay Christina Hampton ay siya talaga, alam mo, siya ang sandigan ng pamilya nila. Ibig ko sabihin, siya ang sandigan ng komunidad na yon. Siya ang sandigan ng relasyon na yon. Totoo. Napaka-successful ng kanyang karera sa medisina kahit sa sentencing. May mga doktor na dumalo, mga katrabaho na pumunta at naging bahagi nun. Pero nagpapakita alam yan kung sino talaga siya. Kaya oo, siya talaga ang pinaka-importanting bahagi ng relasyon na yon. Nang paalis na siya, hindi matanggap ni lalaki, hindi niya kayang palampasin. Kaya sa tingin ko, yun ang nagtulak sa kanya sa sukdulan.
May ilan sa mga luma niyang TikTok at mga posts sa Facebook. Para sa akin, siguro, kung isipin mo ngayon at babalikan, parang makikita mo na may pagkakontrol ang dating na mga yon. Alam mo yon, at parang ipinapasa niya sa kanya ang bigat na parang siya ang nagbago ng lahat. Alam mo yon, mukhang sobrang mapagmahal pero parang ibinabato niya lahat sa kanya na tipong siya ang lubos na nagpabago sa buhay niya at naging napakahalagang bahagi ng buhay niya. Parang kapag nawala siya, guguho ang lahat para sa kanya. Oo. May natutunan ka ba tungkol sa dinamika ng relasyon nila pagkatapos mangyari ito? Halimbawa, may nalaman ka bang red flag doon na posibleng dahilan ng pag-alis niya? Oo, alam mo, ganyan talaga. Laging malinaw ang lahat pagtapos na. Ang malungkot, may 2 tao sa relasyon na 'to at isa ay patay na at siya ang may gawa nun. Kaya parang pinyatahimik niya siya. Kaya mahirap balikan at buuin kung ano talaga ang tumatakbo sa isip niya noon. Pero sigurado kapag binalikan mo, sa tingin ko, sobrang mapangkontrol siya, ayaw niyang paalisin siya at napagtanto niyang wala na siyang makukuhang mas mabuti pa kaysa sa kanya. Imbes na tanggapin at mag-move on, hindi niya kayang hayaang mangyari yon dahil sobrang mapangkontrol siya. Kaya mo siya nakitang gumagawa ng ganitong karahasan. Inatake niya si babae habang siguro natutulog pa ito. Ibig kong sabihin, alam mo yon, sobrang grabe na yon na may gagawa ng ganon. Pero nagpapakita yon kung anong klaseng tao siya. At nagpapakita rin ito kung sino siya na isa siyang matalino, may magandang kinabukasan at isang kahangahangang tao. Nakakalungkot talaga na nawala siya ng ganon. May mga panayam ba sa pamilya at mga kaibigan na nagbigay linaw kung ano ang sinabi niya sa kanila? May natutunan ba kayo mula sa kanila noong investigasyon tulad ng, oo, gusto talagang umalis ni Christina dahil sa X, Y at Z? Minsan, ang karahasan sa tahanan ay hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal na pang-aabuso at iba pa. Ibig ko sabihin, sa tingin ko, hindi talaga namin natukoy kung ano talaga ang eksaktong dahilan na naging huling patak para kay Christina. Hindi namin yun natukoy. Pero ang natutunan namin ay masyado siyang mapag-control at gusto na niyang makawala. Tapos na siya sa relasyon. Napagtanto niya na kailangan na niyang makaalis at magpatuloy sa buhay. At napansin ng lahat na hindi niya hahayaan mangyari iyon. Hindi, sa tingin ko walang sinuman na nagakala na aabot siya sa ganitong sukdulan. Pero totoo, siya ay isang taong mapangkontrol at hindi niya hahayaan basta na lang siyang umalis. Talagang nakakabahala ito. Kawawa ang mga batang ito. Alam mo, yung 3 lalaki, hindi na magiging pareho ang buhay nila. Malaki talaga ang epekto niya sa komunidad at sa mga naiwang pamilya, gaya ng nabanggit mo. Matt, may huling salubin ka ba? Masaya lang ako na kahit papaano ay nakamit natin ang hustisya para kay Christina at naalala pa rin siya ng mga tao. Ibig ko sabihin, isa itong karumal-dumal at walang saysay na krimen. Alam mo, natutuwa ako na gugugulin niya malamang ang nalalabi niyang buhay sa kulungan. Diyan talaga siya nararapat dahil sa paggawa ng isang ganap na walang saysay na gawain tulad nito. Ang ibig ko sabihin, ang simpleng katotohanan ay wala talagang anumang bagay sa mundong ito na makakatumbas sa nangyari sa kanya. Pero pwede tayong makakuha ng kahit kaunting hustisya at matiyak na di na siya muling magiging malaya sa natitirang buhay niya. Doon siya nararapat. Walang duda. Isa pang gusto kong banggitin, Matt, ay madalas natin itong nakikita sa mga kababaihan. Alam mo, pinakadelikado para sa kanila kapag gusto na nilang umalis. At sa tingin ko, para sa mga kababaihang nanonood nito, alam mo, kung may anumang positibong maaring makuha mula rito, at hindi ako sigurado kung marami nga. Pero kapag iniisip ko ang mga babaeng nanonood nito, kung alis ka at gusto mong umalis, maghanda ka ng plano, siguro dapat may plano ka. Kung sasabihin mong, aalis na ako, mas mabuting huwag ka nang manatili malapit sa taong yon pagkatapos mong sabihin yan. Alam mo yon, baka may mga hakbang kang pwedeng gawin kung planong umalis para maprotektahan ang sarili mo kasi hindi mo alam ang mangyayari. Tama ka talaga. At sa tingin ko, mali talaga na kailangan pa nating pag-usapan yan. Ibig ko sabihin, alam mo,
may karapatan talaga si Christina umalis. Hindi niya kailangan manatili sa taong kumokontrol sa kanya at hindi tugma sa pagkatao niya. May karapatan siya doon. Malungkot man, pero tama ka na, kailangan pa nating pag-usapan yan. Ibig ko sabihin, yan din ang sasabihin ko sa mga anak ko at sa komunidad na maganda ng plano, pero syempre, may karapatan ka talagang gawin yun. At sana nandito pa rin si Christina sa komunidad natin. Nakakalungkot talaga. Matt Ballard, taga-usig ng Rogers County, salamat sa pagsama at sa oras mo. Syempre, salamat din. Ikinatuwa kong makausap ka. Si Clifton Hampton ay habang buhay ng makukulong dahil sa pagpatay kay Christina. Kung ikaw o may kakilala kang may alalahanin tungkol sa karahasan sa tahanan, may makukuhang tulong. Tumawag sa 1800-777-SAFE. Dito nagtatapos ang episode ng Law and Crime. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.